Welcome back sa Ride with Ryan. For today's video, pinuntahan natin itong Ford Ranger Raptor dito sa Ford Cainta para ma-overview natin kung ano bang meron dito inside and out. Lahat yan dadaanan natin. Kaya naman tapusin mo hanggang sa huli. Malay mo, magustuhan mo, di ba? More on car review, food vlog, and travel vlog tayo dito. Kaya naman kung bago ka dito sa channel na to, like, share, and subscribe. Huwag kalimutan ha. Well, first impression ko dito, si Ford Ranger Raptor yung mas mature, bold, and aggressive looking para sa akin when it comes sa Ranger family ng Ford products. Na-surprise ako nung nalaman ko 3.0 liter V6 twin-turbo engine EcoBoost ito. And it comes with 397 PS at 5,650 RPM sa kanyang maximum power at 583 Nm of torque at 3,500 RPM. At may cylinder displacement na 2,956cc. Gasoline engine ang fuel type nito. When it comes to power, based sa mga numbers na yan, mas malakas talaga ito compared dun sa mga naunang release na Ford Raptor. 4x4 na 10-speed automatic transmission with electronic shifter. Isa sa nagustuhan ko dito ay ang kanyang front headlights. Equip ito ng Matrix LED with adaptive front lighting system and automatic on and off function na combination ng C-clamp LED daytime running lamps. Meaning, every time na minamaneuver natin ang steering wheel, sumasabay yung LED lights niya at certain angle. Malaki yung headlights niya, pero hindi ibig sabihin para silawin yung kasalubong mo. Design yan para mag-improve yung visibility mo at night. And of course, yung automatic on and off function niya, kapag napadaan tayo sa tunnel or gabi na, ay automatic na siyang magbubukas. Of course, equipped na din ito ng LED fog lamps. Dito sa likod ay LED type na rin naman yung kanyang mga brake lights. Wala naman masyado na bago, na-retain lang din yung design niya compared doon sa mga nauna pa. Para sa variant na to, mapapansin na twin exhaust na. Actually, isa ito sa mga una ko napansin. At may selectable exhaust mode din ito na makakapili ka ng tunog. Pwedeng quiet, sports, normal, at baha, which is yun yung pinakamaingay. Para sa akin, dito ko siya na-identify kung V6 ba ito or hindi. Si V6 yung naka-twin exhaust at single naman dun sa mga 2.0 liter engine na bi-turbo Raptor. Makikita na equip ito ng dual tow hooks, likod at harap. At kapag mas umilalim pa tayo, mapapansin itong metal underbody protection or skid plate, which is very useful naman talaga sa mga rugged terrain. Kakatukin ko, try nyo pakinggan. Walang duda na solid siya talaga. Isa pang maganda dito ay yung kanyang suspension. Fox suspension 2.5-inch live valve internal bypass shock absorbers. Isa to sa pinaka-unique na upgrade nila. Pwede mo i-adjust yung damping niya kung soft or hard. Automatic siya nag-a-adjust depende sa drive mode na sinelect mo. Of course, naka-double wishbone sa harapan at naka-coil spring naman sa likuran. Isa pang upgrade na nabago dito ay ang kanyang front differential. It's a big change para sa Ford Raptor V6 na equip na ito ng front and rear locking differential na siguradong magagamit mo para sa mga off-roading adventure. Well, para sa akin lang naman no, package deal na yung ganitong klase na magkaroon ka ng pickup truck. Off-road ready, mapa-casual usage or industrial ay equip ka. Patungkol naman sa kanyang dimensions, meron itong 5,381mm in length, 2,028mm in width, at 1,922mm in height. At may wheelbase na 3,270mm at ground clearance na 272mm. Regarding sa kanyang wading depth, equip ka for at least 850mm. Mataas yung ganong value ng wading depth at alam mong may confidence kang makakadaan sa mga river crossing. Syempre with limitations pa rin. Included na dyan yung mga baha dito sa Metro Manila na alam mo na kaya nitong pick up at makakadaan ka. Estimate ko mga hanggang dito ata kataas yun. Discretion mo na kung ilulusong mo o hindi. Isa pa kung kaya naman, why not, diba? Well, iba rin naman kasi yung pakiramdam pag nasa actual ka na. Yung dito naman sa kanyang side profile parang wala din naman halos masyado na bago. Except lang dito sa may kanyang stepboard. Hindi ko lang kasi masyado maalala ko ano itsura nung before. Pero ganito na siya ngayon. Sa side profile, alam mo agad na Raptor siya. Pinapakita niya talaga yung appeal at yung character nito compared doon sa mga common Rangers na nakikita natin sa daan. On top pa yung mga fender flares na nasa paligid nito. Kaya naman mas lumapad patignan. On top pa yung pinaka Ford grill niya dito sa may front fascia. Bumagay at mas naging masculine pa siya.
Sa tire specs, equip ito ng 17-inch alloy wheels, 285/70 R17. BF Goodrich ang gamit nitong tire. Isa pang advantage dito ay yung kanyang front and rear ventilated large disc brake. Malaking advantage naman talaga ito compared dun sa mga ibang pickup na naka-drum brake. Of course, equipped na ito ng power folding, power adjustable with side turn indicator. At dito na rin naman nakalagay ang isa sa 4 na 360-degree camera. Keyless entry na rin ito para hassle-free na lang every time na sasakay tayo dito. Patungkol naman dun sa kanyang track bed dimensions, available ito ng 1,420mm in length, 1,564mm in width, at 540mm in height. At tailgate assist na rin pala ito para hindi na rin tayo mahirapan sa pagbaba at pagtaas. Ang good thing dito, yung kanyang bed liner ay equipped na rin siya ng 230 volts. Useful ito para sa ganitong klase ng mga pickup truck. At yung kanyang mga tie-down points in all corners. May additional ka pang LED light for the purpose na may visibility ka mag-load at unload, especially at night. May nakaabang na din naman na dito para sa mga third-party accessory na ilalagay natin. Kung safety and security lang din naman ang usapan, equip ka ng hill launch assist and rollover mitigation. Andyan din naman ang hill descent control, perimeter alarm system, electronic stability program with traction control with electric brake booster, anti-lock braking system plus electronic brake force distribution, electric parking brake, front and rear parking sensors, immobilizers, ISOFIX, and airbags. Total of 7 airbags para sa driver, passengers, side, curtain, and knee. O diba, sa braking system pa lang, ewan ko na lang kung di ka huminto. Isa si Ford Raptor na merong advanced driver assist technology. Una na dyan ng lane departure warning and lane keeping system, driver alert warning, blind spot information system with cross traffic alert and braking, reverse brake assist, adjustable speed limiter, adaptive cruise control with stop and go and lane centering, auto high beam, autonomous emergency braking with pedestrian detection, pre-collision assist, forward collision warning system, dynamic support, distance alert or distance indication, evasive steer assist, post-impact braking, and tire pressure monitoring. Imagine, halos ibinigay na lahat ng mga safety feature nito. By the way, ito pala yung presyo na pinag-uusapan natin dito. Next generation Ranger Raptor na Code Orange V6. Para sa level ng price nito, sa palagay ko reasonable naman. Imagine, equip ka na ng front locking differential. Meron ka pang 2.5-inch FAX suspension. Doon pa lang panalo ka na. Hindi lang basta suspension dahil live valve internal bypass shocks absorber. And of course, yung pagiging V6 twin turbo niya. Labas pa yung kanyang sound system na B&O. O okay tayo Check naman natin yung kanyang interior. Sa interior wala din naman talaga halos na bago. Similar siya dun sa 2.0 na bi-turbo Raptor. Ang napansin ko lang na dagdag dito ay yung kanyang button sa kanyang steering wheel, which is itong exhaust, suspension, at yung R button. Yung R button kapag prines mo, nasisave niya yung settings ng suspension, steering, at exhaust. Pag pinatay mo na ulit yung engine at in-start mo, bumabalik siya dun sa original standard settings niya. Overall, yung kanyang steering wheel, leather wrap with unique Raptor styling, audio function controls, and paddle shifters. Ito naman instrument cluster gauge. Once in-open natin to, full digital display na 12.4 inches. Sa left side ng tachometer at sa right side naman ang kanyang speedometer. Yun naman sa kanyang front seats, combination na siya ng leather at synthetic leather. Iba yung pakiramdam kapag umupo ka dito. Even yung mga support niya dito sa gilid, kapit na kapit ka sa upuan. At ganun din ang pakiramdam dito sa back seat. Hindi na natin na ibaba yung sa armrest gawa ng plastic cover. Itinaas ko lang to para makita nyo lang. May aircon vents na din siya dito sa likod at 230 volt socket at USB port. Tilt and telescopic ito. Adjust mo na lang according sa driving position mo. And also, para sa height na 5'7", maganda yung headroom niya. At 10-way power adjustable seats. Kasama na dyan yung sa lumbar support. At 8-way power adjustable seats para sa passenger side. Check naman natin yung kanyang legroom dito sa back seat. Take note, yung upuan sa harapan, yan na yung driving position ko. Check na lang natin yung kanyang legroom. As you can see, malaki pa at spacious talaga. Halos may isang dangkal pa yung allowance at may stretch mo pa yung paa mo.
Available ka na rin naman ng grab handles in all corners. Kompleto yan, harap likod meron. Bukod pa itong nasa overhead niya. Isang factor na nagustuhan ko dito ay yung kanyang dashboard. Simple lang na plain horizontal. Na-maximize niya yung space dahil meron ka na rin dalawang glove compartment at additional ka pa ng cup holder. Para sa akin sulit na yan. Marami ka na malalagay dyan. Ganon din naman sa driver sides. Meron na rin siyang cup holder. At may central display ka pang 12-inch colored portrait touchscreen. Sobrang dami ng features na yan. May connectivity ka na Sync 4A with voice-activated wireless Apple CarPlay and Android Auto. B&O yung sound system nito na equipped ng 10 speakers. O diba ganyan kadami, meron ka pang center speaker. It's a combination ng sound quality and performance. Dito sa may kanyang overhead, since 4x4 equip ito, may provision ka para sa mga auxiliary lights mo. Inabang talaga yan para sa mga third-party accessories na ilalagay mo. Kasama na dyan yung sunglasses holder and map light. And of course, yung kanyang sun visor. Yung rear view mirror ay auto-dimming na din naman. Kapag tinignan naman natin yung sa ilalim ng touchscreen display, meron siya nung wireless charging pad at USB port para doon sa mga accessory na ilalagay natin. Dito na rin nakaposition yung kanyang terrain management system. Sana makapag-test drive tayo para ma-feel natin yung performance niya, especially kapag naka 4 high or 4 low. Electronic parking brake na din ito at yung pinaka-shift knob niya. Masasabi ko na full equip ka talaga kapag meron ka nito para sa ganitong klase ng 4x4. Malaki yung diameter ng cup holder, kaya naman hanggang mid-size tumbler ay kaya nito. Yun naman sa may kanyang center armrest, makapal yung padding niya. At kapag binuksan natin ito, malaki pa yung space kung ano man yung ilalagay mo. At may maliit siyang detachable tray. Patungkol dito sa kanyang door panels, maganda din ang design. Maraming leather materials. Sa madaling sabi, soft touch leather ang tatamaan ng siko mo. Ganon na din naman sa mga passengers mo sa likod. Ganito naman ay orientation ng pagbukas ng pintuan. Nakatago siya dito sa may side panel, so malinis lang din yung orientation ng sidings niya. Overall, in terms of convenience, safety and performance, isa to sa magandang lineup pagdating sa mga pickup trucks. I suggest na makabisita kayo dito sa Ford Cainta para mas makita nyo ng actual itong Ford Raptor. For general inquiries, ilalagay ko na lang sa description yung contact number, email address at iba pa. Nag-review lang talaga tayo nitong Ford Raptor V6. O paano? Napahaba na ata ang kwentuhan natin. Asahan kita next content ha. Like, share and subscribe. Huwag kalimutan. Thanks for watching. Bye-bye!